mula sa Bulwarang Balitaan ng PSC Pilipinas. At narito ang inyong mga reporters, Orlando Garcia, LJ Carpio Bruno, Chari Ramiscal, Divine Eloisa Ramos, at Karen Galzote. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa araw na ito ating tatalakayin ang patungkol sa balitang pampalakasan o mas kilala sa tawag na balitang sports. Bukod dito, malalaman din natin kung ano nga ba ang katangian ng balitang pampalakasan, mga uri ng balitang pampalakasan, mga paraan ng pagkuha ng balitang pampalakasan, mga paraan sa pagsulat ng balitang pampalakasan at marami pang iba. Kaya ano pang hinihintay nyo? Standby lang kayo para sa ating talakayan. Ang balitang sports ay isang natatanging balita tungkol sa iba't ibang uri ng laro na salig sa tuwirang balita at nasusulat sa pamaraang aksyon story. Paglalarawan ng aksyon, reaksyon at emosyon ng manlalaro, tagasanay at maging ang mga manonood. Mga katangian ng balitang pampalakasan. Una, sumasagot sa 5 katanungang nagsisimula sa letrang W at sa isang katanungang nagsisimula sa letrang H. Ito ay ang mga katanungang ano, what, sino, who, saan, where, kailan, when, bakit, why, at paano o how. Pangalawa, nagtataglay ng kapanapanabik na pasimula na naglalarawan ng kilos at paglalaban. Pangatlo, gumagamit ng natatanging uri ng talasalitaan o mas kilala sa tawag na sports lingo kaya hindi kaagad maunawaan ng mga karaniwang mambabasa. Pang-apat, gumagamit ng makulay na matsalita, maraming pang-uri, mahahabang pangungusap na di ginagawa sa pagsulat ng karaniwang balita. At para sa uri ng balitang pampalakasan, LJ Bruno, iarangkada mo na. Pagkatapos nating talakayin ang katangian ng balitang pampalakasan, atin namang talakayin ang uri ng balitang pampalakasan. Una rito ay ang paunang balita o ang advance news. Ano nga ba ang advance news o paunang balita? Ito ay ang nagbabalita ng napipintong labanan. Ito'y naglalaman ng mga nakaraang paglalaban ng bawat koponan at mga manlalaro, ang mga kanilang kakayahan at kahinaan na maaring gawing saligan upang hulaan ang mga magiging kalalabasan ng laban. Sa pagsulat ng paunang balita, karaniwang isinasama ang mga sumusunod. Una ay kahalagahan ng laro, ito ba'y torneo, ligiran, round robin, tampok na labanan, kampyonato o larong eksibisyon. 2. Tradisyon at kasaysayan. 3. Talaan ng mga kasapi ng bawat panig ng manlalaban. 4. Pagsusuri ng lakas at kahinaan ng bawat manlalaro o koponan. 5. Kalagayang pisikal at kaisipan ng mga kalahok. 6. Kalagayan ng panahon. 7. Paraan ng paglalaro ng bawat panig. 8. Pook at kapaligiran ng pagdarausan ng laro. 9. Ang mga tinatayang manonood. 10. Sino kaya ang makakalamang? 11. Naiibang pangyayaring katangi-tangi. Para sa kasalukuyang balita, Sir Charlie Ramiscal, iarangkada mo na. At para sa kasalukuyang balita, ito ay naglalahad ng gaganap na laro. Naglalamang ito ng mahalagang ulat tulad ng mga sumusunod. Una, kinalabasan ng score. Sino ang nanalo, ilang score ng bawat koponan,
Nagkaroon ba ng kaguluhan? Nahinto ba ang laro dahil sa ulan? Nagkaroon ba ng patas or tie na score? Lubhang mahalaga ang kinalabasan. At ang pangalawa, ito ay ang kahalagahan ng kinalabasan. Nagkaroon ba ng seesawing score? Sino ang nagkamit ng tropeyo? Kapag sinabi natin seesawing score, ito yung nagkaroon ba ng dikit na laban sa bawat koponan. Ang pangatlo, matatanging laro. Bakit nagwagi ang kampyonato? Banggitin ang huling sandaling darambolan. Ang pang-apat, paghahambing ng koponan o ng mga laro. Suriin ang kanilang taas, timbang, husayan at karanasan. Sa anong bahaging paglalaro na kalamang ang mga nagwagi. Saang bagay naman mahina ang natalo. At ang panglima, natatanging manlalaro o tampok na manlalaro. Sino ang nagdala ng koponan upang manalo? Paano niya ginawa ito? Sino-sino ang tampok na manlalaro? At ang pang-anim, kalagayan ng panahon. Umuulan ba? At hindi ba ang sikat ng araw? Maputik ba? Umaalikabok ba? At ang panghuling dapat nating tandaan ay ang mga manonood at ang pagdiriwang. Magulo ba ang mga manonood? Gaano sila karami? At para naman sa susunod, Divine, iharangkada mo na. Paraan sa pagkuha ng ulat para sa balitang pampalakasan o sports. Bago ang laro. Una, pag-aralang mabuti ang mga tuntunin para ng pag-i-score at estratehiya ng laro. Sa pagsusulat ng isang balitang pamalakasan o sports, dapat alam mo ang mga tuntunin para ng pag-i-score at estratehiya nito dahil isa sa mga nakasalalay dito ay ang konkretong impormasyon na kailangang siksik, liglig at umaapaw na pagklasipika upang magsilbing mas makatotohanan ang laman ng isang balita. Kinakailangan itong pag-aralan ng mabuti upang maipaliwanag ng detalyado ang buong pangyayari. Gaya na lamang ng sinasabi ng iba, bago ka pumasok sa isang giyera, kinakailangan mo muna magkaroon ng bala. Gaya sa pagkuha ng ulat sa sports, kinakailangan mo munang magkaroon ng background sa sports na gagawan mo ng ulat upang sa gayon mas may paliwanag mo ito ng lubos at maging pamilyar ka sa larong ito. Pangalawa, kapanayamin ang mga mahalagang taong may kinalaman sa gaganaping palaro. Importanteng makapanayam at makilala ang mga taong may kinalaman sa gaganaping palaro sapagkat sila ang mas may alam at makakapagbigay sa iyo ng mga karagdagang impormasyon na kakailanganin mo. Sila ang mas pamilyar at makakatulong sa iyo sa paghahanap ng mga ulat. Sa pakikipanayam mo sa mga taong may kinalaman sa gaganaping palaro, magiging madali sa iyo na mas makilala ang mga manlalaro at kung ano o paano ang mga kaganapang mangyayari mismo sa laro. Pangatlo, alamin ang buong pangalan ng mga manlalaro, ang kanilang numero sa harap at likod, tungkulin sa laro, timbang, taas, at iba pa. Importanteng malaman ang bawat personal na impormasyon ng mga manlalaro at numerong ibabandera nila. Ganun na rin ang kanilang tungkulin sa laro, maging sa pisikal na pangangatawan ay dapat alamin mo dahil lahat ng nabanggit ay magsisilbing datos sa pagbuo ng iyong ulat. Isa ito sa kinakailangan upang sa gayon ay hindi ka malito sa mga pinaglalagay mo sa iyong ulat. Sa pag-alam mo sa mga impormasyon na kinakailangan sa mga manlalaro, mas mapapadali sa iyo na matukoy ang bawat manlalaro at ang kanilang ginagampanan. At ang panghuli, itala ang mga nakuhang ulat. Isama rito ang mga mahalagang anekdota na maaring banggitin sa isusulat na balita. Pagkatapos makuha ang lahat ng mga ulat na kinakailangan mo, maaari mo na itong itala. Kinakailangan din na maisama ang mahalagang anekdota upang maihatid at makagawa ng isang ulat na bahid ay puro katotohanan. Kinakailangan ng isang magandang simula upang makapagbigay ng pagganyak sa mga mambabasa upang ipagpatuloy ang kanilang pagbasa. Ang pagsasama sa mahalagang anekdota ay nagdudulot ng ganap na pagkaunawa sa kaisipang nais nating ihatid sa mga mambabasa. At para naman sa panahon ng paglalaro, Karen Galzote, iarangkada mo na. Sa panahon ng paglalaro, una,
Pumili ng isang magandang pwesto nang hindi makaligtaan ang mga tampok na pangyayari. Tandaan na ikaw ay isang reporter at hindi isang tagahanga o fan na pumapalakpak. Pangalawa, itala ang mga kapanapanabik, mahalaga at di inaasahang pangyayari. Talasan ang paningin sa mga mahalagang laro at nakatutuwang pangyayari. Pangatlo, matyagan ang mga sumusunod na bagay tulad ng mahalagang laro na nakapagbigay aliw sa mga mambabasa. Di inaasahan at di pangkaraniwang pangyayari tulad ng isang baguhan na nagpamalas ng gilas. Pansariling kagalingan ng mga manlalaro tulad ng pinakamaraming rebound sa may pinakamataas na puntos o highest pointer. Nakatatawang pangyayari ngunit hindi corny. Ang binigkas ng manlalaro, tagaturo o coach at manonood hinggil sa pinakamatampok na bahagi ng paglalaban. Tanyag o kilalang taong nanonood sa laro. At panghuli, score na dapat maging tumpak. Para naman sa pagkatapos ng laro o after the game, Orlando Garcia, iarangkada mo na! Mga kailangang gawin pagkatapos ng laro. Una, kunin ang opisyal na score sa mga kinauukulan. Pangalawa, kapanayamin ng mga tagaturo o coach o ang tanging manlalaro nang makuha ang kanilang palagay sa laro, kung paano sila nakalamang o kung paano sila nanalo at iba pa. Pangatlo, alamin din ang inasal ng mga manonood, kung maingay ba sila, kung tahimik ba sila, o kung ano pa yung mga inasal nila sa panonood. Pang-apat, kunin ang inside story tulad ng dahilan ng kanilang pagwawagi o pagkatalo. Ikalima, huwag kaliligtaang kunin ng mga pangalan ng mahahalagang score, minuto at segundo na kailangan sa isusulat na balita. Gayon din sa score sa assist, foul, rebound kung ito ay sa basketball, foul ball, strike ball kung ito ay sa softball, at iba pa bago umalis sa lugar ng pinaglaruan. Ika-6, isama na rin ang tuwirang sinabi ng coach o manlalaro. Magbibigay ito ng pansariling ulat at drama sa balita. At para naman sa paraan sa pagsulat ng balitang pampalakasan, LJ at Charlie, iarangkada nyo na. Paraan sa pagsulat ng balitang pampalakasan o sports. Una ay ang pamatnubay o ang dali. Ano nga ba ang pamatnubay o ang dali? Ang pamatnubay ay maaring magbigay ng buod ng pangyayari. Karaniwang sumasagot ito sa mga tanong na ano, sino, at paano. Huwag ilagay kaagad ang lahat ng ito. Piliin lamang yaong sa iyong palagay ang pinakamahalaga. Maaari rin namang gamitin ang pamatnubay na makabago o ang novelty din. Kung kaya't ang pamatnubay ay maaring ibagay sa anumang uri ng pangyayaring naganap. Subalit ang lahat ng pamatnubay ay dapat magtaglay ng tampok na bahagi ng laro, koponang naglaban, natatanging manlalaro, score o kinalabasan, at pook na pinagtausan ng laro. Para sa bahagi ng balita, Sir Charlie Rabiscal, iarangkada mo na! Para naman sa katawan ng balita, ang katawan ay naglalahad ng mga detalye at iba pang sangkap ng hindi gaanong naipaliwanag sa unang talata. Ang talatang isusulat ay dapat magtaglay ng mga sumusunod na sangkap na inihanay ayon sa kanilang kahalagahan. Una, ang inside story na nadudulot ng kapanibikan sa mga manonood na naging daan sa pagwagi at pagkatalo ng koponan. Ang pangalawa, ang kahalagahan ng paglalaban. Ito ba'y isang kampyonato, intramural, eksibisyon, bigiran o palarong pambansa? At ang pangatlo, tuwirang sabi, quotes ng manlalaro o ang coaches, or pansariling tala ukol sa manlalaro o at coaches. Panglima, ang mga magkakasunod-sunod na paglalaro. At ang pang-anim, estadistika at team standing. Bubuuin ngayon ang mga ito sa paraang natural. Kung nais ilahad ang pinakamahalagang pangyari mula sa simula hanggang sa wakas, isulat ang balita sa pinakamahalagang bahagi o pangunahing paksa, at maaari rin isulat sa paraang baliktad na piramid gaya ng tuwirang balita.
Maidadagdag pa rito ang mga sumusunod na sangkap. Una, ang mga manonood ang kanilang bilang, kinikilos o kaasalan, sinabi at iba pa. Pangalawa, ang natatanging bahagi ng laro at natatanging manlalaro. Pangatlo, ang makapukaw damdaming bahagi ng laro. Pang-apat, ang kalagayan ng panahon. At para naman sa katangian ng isang manunulat, Divine at Karen, yan ang kada niyo. Katangian ng isang manunulat ng balitang pampalakasan. Ang isang sports reporter ay: una, makatwiran, masipag, walang pinapanigan, mausisa. Pangalawa, mapagpansin, matalas ang pang-amoy sa mga pangyayari o nose for news. Alam niya kung saan kunin ang mga mahalagang tala para sa kanyang balita. Pangatlo, mahiligin sa lahat halos ng uri ng palakasan at may malawak na kaalaman sa mga tuntunin at talasalitaan o sports lingo ng mga iba't ibang laro. Hindi kailangan na siya isa ring manlalaro. Pang-apat, may kasanayang taglay sa mabisa at malinaw na pagsulat para sa karamihang mambabasa. Pang-lima, may kakayahang sumulat ng balita sa paraang kasimbilis ng larong naganap. Pang-anim, kailangang alam niya ang alituntunin at pamamaraan ng laro, ang rekord ng kupunan at ng mga manlalaro. Pang-pito, kilala niya ang pagkatao ng tagasanay o coach at ng mga manlalaro. Malapit siya sa mga ito. Tandaan niya na siya'y nandoon upang sumulat ng balita, hindi upang manood at magbunyi. Bilang isang manunulat ng balitang pampalakasan, nararapat na alam natin kung ano nga ba ang dahilan ng pagpunta natin sa isang palaro. Dapat alam natin ang responsibilidad at gampanin natin bilang isang manunulat. Hindi tayo pumunta sa isang palaro upang manood, magsaya at suportahan ang mga pambato natin, kundi nagpunta tayo doon upang mangalap ng balita na siyang isusulat natin. Matapat sa pagbabalita at mabilis na nakakasulat ng mga datos na walang nalalaktawang bahagi ng laro. Ang isang manunulat ay kinakailangang maging matapat sa lahat ng pagkakataon. Kinakailangang purong katotohanan lamang ang kanyang binabalita. Kasabay ng pagiging matapat niya, ay dapat mabilis din siyang sumulat ng mga datos at siguraduhing lahat ng bahagi ng laro ay naisasama niya sa kanyang sinusulat. Nararapat na mabilis na nakakasulat ng mga datos na walang nalalaktawang bahagi ng laro upang maging tiyak at konkreto ang iyong balitang isusulat. Kailangang matalas ang mata sa malaki o maliit mang detalye na nangyayari sa laro. Pantay ang pagtingin at walang kinikilingan kahit mayroon siyang paboritong koponan. Ang isang manunulat ay kinakailangang maging patas sa lahat ng pagkakataon. Nararapat na maging profesional siya kung umasta at makitungo sa bawat manlalaro. Hindi siya magpapakita ng anumang pagkiling sa alinmang koponan kahit pa ito'y kanyang paborito. Kahit na siya'y may mas mahigit na kalayaan sa pagsulat kaysa sa ibang manunulat, kailangan ang kanyang mga balita ay suportado ng mga detalyeng tunay na nangyari. Bilang isang manunulat, nararapat sa bawat balita mo ay sinusuportahan ito ng mga detalyeng naganap mismo sa isang laro, upang mas maging makatotohanan at makukumbinsi mo ang bawat mambabasa. Ang bawat balita ay nangangailangan ng mga detalyeng tunay na nangyari upang magsilbing pangsuporta at pagpapatibay sa isang balita. Ginagamit niya ang katawagan o talasalitaang pampalakasan na angkop sa larong kanyang sinusulat. Sa paglalarawan ng kilos, kailangang gumamit siya ng mga salitang nababagay sa mga taguri ng manlalaro, koponan o pangkat or sports lingo. Ang isang manunulat ng balitang pampalakasan ay hindi lang basta nagsusulat ng nagsusulat. Ngunit kinakailangang maalam at marunong din siyang gumamit ng lengguwahe ng sports. Sa bawat sinusulat niya, nararapat na maging angkop ito sa larong kanyang sinusulat. Kinakailangan niyang maging maingat sa bawat termino na pinaglalagay niya sa kanyang balita. Dapat niyang iwasan ang labis na papuri sa mga mahuhusay na manlalaro. Ang isang manunulat ay kinakailangang maging pantay ang pagtingin sa bawat manlalaro. Mahusay man ito o hindi.
Kinakailangan maging maingat siya sa mga salitang binibitawan niya at umiwas sa mga bagay na may pagkiling na nagaganap. Para sa katawagang pampalakasan, Orlando Garcia, iarangkada mo na. Isang kaibahan ng balitang pampalakasan sa balitang katwiran ay ang paggamit ng mga salitang makulay at mabulaklak gaya ng pinatumba, ginupo, nilampaso, pinulpos, pinambakan, pinayukot at iba pa. Narito ang mga katawagang pampalakasan sa basketball: quintet, goal o puslo, dribble, bantay, unang kalahati, pagbubuslong, pagkalawit, rebound, technical, foul, hook shot, layup, at 30 saglit na patakaran. Sa baseball naman o sa softball: pitcher, catcher, strikeout, lining, umpire, home run, playing ball, rolling ball, bunt, slide, short step, fielder at foul ball. Dako naman tayo sa volleyball. Ito ay ang spike, placing, kill, wallop, straight set, spiker, netball, server at tagasalag. Sa takbuhan naman o running event: takbuhang malapitan, 100, 200, 80-meter run; takbuhang malayuhan, 800 at 1,500-meter run; takbuhang may hadlang, 110-meter mataas, 400-meter mababa at 8-meter mababa; takbuhang abutan, ipinasa ang baton o relay, 4 times 100 at 4 times 400. Sa linang o field naman, inihagis ang javelin, inihagis ang shot put, inihagis ang discus, kandirit, hakbang, lundak, broad jump, long jump at pole vault. Tandaan natin na maaari na ngayong gamitin ang English sport term sa pagsulat ng mga sulating sports sa Pilipino. At para sa kabuuan, ang balitang sports ay nagbibigay aliw sa mga mambabasa na sawa na sa magulong mundo ng politika, mga ulat krimen na kung saan ginagamitan ng mga salitang makukulay at buhay. At narito ang mga dapat alalahanin sa balitang sports. Una, dapat may sapat na kaalaman sa sports na tinatalakay. Pangalawa, marunong gumamit ng lingwahe ng sports o yung tinatawag na sports lingo. Pangatlo, marunong magplano kung paano sulatin ang larong napanood. Pang-apat, hindi maging bias sa alinmang team. Panlima, mausisa at matalas ang pakiramdam sa galaw at kilos ng manlalaro. At panghuli, kailangan matalas ang mata sa maliit na detalyeng nangyayari sa laro. At ngayon, dumako naman tayo sa halimbawa ng pagsulat ng balitang pampalakasan o balitang sports. Heat, nakaisa sa Lakers sa NBA Finals, 2-1 na. Binuhat ni Jimmy Butler ang Miami Heat para kunin ang Game 3 ng NBA Finals sa score na 115 laban sa 104. Nagtala si Butler ng 40 points, 10 rebounds at 13 assists para selyuhan ang panalo at patunayan ang una nitong sinabi na hindi sila basta titiklop sa Los Angeles Lakers. Maliban kay Butler, malaking tulong din ang ibinigay ni Tyler Hero at Kelly Olynyk na kapwa nagtala ng 17 points. Mula umpisa ay Miami Heat na ang nagdikta ng rempo ng laban at laging may sagot sa bawat pagtatangka ng Lakers. Humakot ng 25 points, 10 rebounds, 9 assists si LeBron James habang may 15 points naman si Anthony Davis na naapektado ang laro dahil maagang nalagay sa foul trouble. Gaganapin naman ang Game 4 sa Miyerkules, alas 9 ng umaga, oras sa Pilipinas. Kung mapapansin sa balitang nakalahad ay sinabi ang natatanging manlalaro.
Binuhat ni Jimmy Butler ang Miami Heat para kunin ang Game 3 ng NBA Finals. Binanggit ang score ng bawat grupo o ang kinalabasan ng score. Binanggit din ang natatanging laro o spectacular game. Kung bakit nagwagi ang koponan, ito ay humakot ng 25 points, 10 rebounds at 9 assists. At dyan na po nagtatapos ang aming talakayan. Naway marami kayong natutunan. Muli, kami ang inyong reporters, Orlando Garcia, LJ Carpio Bruno, Charlie Ramiscal, Divine Eloisa Ramos, at Karen Galzote.